Ako po si Cora, 45 anyos, taga Las Piñas City. May 2 anak at asawa. Ang problema ko po, Brother Bador, ang anak kong adik sa mobile app. Sa tuwing inuutusan ko po, hilig sa, "Ma, wait lang ma. Nasasawa na ako sa ganito naming sitwasyon sa bahay." Utos ko, sunod ko. Pakinggan niyo po ang aming kwento. Justin, bumili ka nga ng posporo sa tindahan at na makapagluto na ako. Naubusan tayo. Dalian mo at uuwi ng kapatid mo galing school. Justin, ano ba? Inuutusan kita sa tindahan ah. Bumili ng posporo. Bitiwan mo yung ginagawa mo. Yan ang ipakakain ko sa'yo eh. Opo ma, andyan na. Ma, ang sarap ng ulam mo. Napapakain tuloy ako ng marami. Sige, kain ka lang para lumakas ka at tumalino. Si Kuya Justin mo eh. Inuutusan kong bumili sa tindahan ng posporo. Ayaw pang bitiwan yung cellphone. Cellphone na lang kaya ipakain ko sa kanya. Cora, kumusta ang maghapon mo? Kumusta kayo ng mga bata? Yan si Justin. Pagsabihan mo nga, adik na yan sa ML. Nakukulitan ako. Pag inuutusan ko, sasabihin, "Ma, wait lang ma. Nasasawa na ako sa batang yan." Oo, hayaan mo. Pagsasabihan ko. Matulog na tayo at gabi na at may pasok pa bukas. Gusto ko na magpahinga eh. Oo, sige mahal. Good night. Gising na ba mga bata, Cora? Pag-almusalin mo na. At nang sabay-sabay tayo. Naku, Sabado ngayon no. Alam mo naman ng mga bata, pag walang pasok, tanghali na magsigising yan. Mamayang gabi ko na lang sila kakausapin pag uwi ko. O sige na mahal, baka malate ka pa sa office. Bye! Oo, tama ka. Pag may nalilate, nagbababa agad sila ng memo. Lakad na ako, mahal. Bye. Okay, sige, bye-bye. Ma, anong pagkain sa mesa? Magtinapay ka na lang at kape muna dyan. May itlog naman dyan, ipalaman mo na lang. Mamaya pupunta ako sa palengke para sa tanghalian natin. Gisingin mo na nga si Jubian at sabay na kayong kumain. May general cleaning kayo sa kwarto, ha? Ilabas niyo yung labada. Jubian! Gising na daw, sabi ni Mama. Antok pa ako, 10 minutes pa. Wait lang. Jubian, gumising ka na nga dyan. Tanghali na, ha? Sabado ngayon. Alalahanin nyo, may toka kayo ngayon, ha? Tumayo ka na dyan. Tama na kaya itong pinamili ko? May kulang pa. Tingnan ko nga. Karne, bigas, gulay, saging, mga rekado. Okay na. Kauwi na nga. Justin! Kunin mo nga itong pinamili ko. Wait lang, Ma. Oh, narinig ko na naman yung weight mo, ha? Ma, mukhang masarap na naman ang ulam natin, ha. Madami na naman ako makakain yan. Oo, anak. Putsero. Tapos na ba kayo maglinis ng kwarto? Opo, Ma. Ayan, nagmo-mobile apps na si Kuya. Kumusta na kayo mga anak? Justin? Jubian? Pag-aaral nyo? Ikaw, Justin. Sabi ng mama mo, di mo mabitawan ng cellphone mo kaka-mobile apps. Pag naapektuhan ang pag-aaral mo, titigil ka. Ha? Walang allowance? Naintindihan mo ba? Di naman po, Pa. Huwag kayong pasaway mga anak. Dinidisiplina namin kayo ng mama nyo para di kayo mapariwara. Mahirap lang tayo. Alam nyo yan. Gusto ko, makatapos kayo ng pag-aaral para may maganda kayong kinabukasan. Brother Bador, alam kong di lang ako ang magulang na namomroblema sa ganitong sitwasyon sa mga anak. Madami kami. Pagpayuhan niyo po ako. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Cora ng Las Piñas City.
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Cora na humihingi ng payo sa atin. Job 28:10. Sa malalaking batoy, gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natuklasan. Salamat sa technology. Modern na tayo ngayon. Patunay lang ng kaunlaran. Maraming umunlad at maraming trabaho ng dahil sa gadget. Bumilis ang koneksyon at mga negosyo. Text messaging, Facebook, Twitter, at Instagram, lahat ay pantay-pantay. Mahirap man o mayaman. Dahil lahat naman na ay may cellphone at internet. Nakakatulong ang internet sa mga guro o mga mag-aaral. At talaga namang maaasahan. Iba na rin ang pagpapalaki ng mga magulang sa panahong ito. Hindi na sila masyadong mahigpit sa mga anak. Pinoprovide nila ng cellphone ang kanilang mga anak. Merong mga magulang na pabaya sa mga anak. Pinapabayaan lang na maglaro ng gadget ang kanilang mga anak. Ang magulang ay dapat meron pa ring paghigpit sa mga anak. Bigyan mo ang anak mo ng responsibility sa bahay, kagaya ng paglalaba o paghuhugas ng plato o kung ano-ano na gawaing bahay. Huwag sila palakihin sa sobrang freedom o layaw. Ikaw bilang magulang ang may full authority sa tahanan ninyo. Maglagay ka ng policy protocol sa paggamit ng cellphone. Halimbawa, bawal mag-cellphone kapag kumakain o kapag kausap siya. Dapat maging sensitive ka. Pansinin mo ang anak mo kapag kinakausap mo at naglalaro pa rin o habang kinakausap mo, tingin pa ng tingin sa cellphone niya, turuan mo ang anak mo na maging sensitive. Kailangan ay may pagpapahalaga sa oras ng iba. Merong pagpapahalaga sa kapwa niya. Kawikaan 29:15. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Ngunit, ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Kahit busy kayo, maglaan kayo ng quality time sa isa't isa. Magkaroon kayo ng oras sa devotion, Bible sharing, at prayer time. Ipadaman nyo na masaya kayong kasama ang isa't isa. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala kong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.